Ang Inunaki Village, na kilala rin bilang Inunaki Mura, ay isang alamat na nagmula sa Japan. Ito ay itinuturing na isang misteryoso at nakakatakot na lugar na hindi matatagpuan sa mga regular na mapa. Ang eksaktong lokasyon ng Inunaki Village ay hindi malinaw at hindi matukoy sa mga modernong mapa. Ang ilang mga kwento ay nagsasabing ito ay matatagpuan sa Fukuoka Prefecture, ngunit wala itong tiyak na lugar. Ayon sa alamat, ang Inunaki Village ay isang isolated na komunidad na naputol sa labas ng mundo. Ang mga residente ng bayan ay sinasabing may kakaibang pamumuhay at mga kaugaliang naiiba sa natitirang bahagi ng Japan. Ang lugar ay napapaligiran ng kagubatan at bundok at mahirap itong ma-access. Sinasabing may mga babala sa mga daan papunta dito, kabilang na ang mga karatolang nagsasabing, "Japanese laws do not apply here." Ang kwento ng Inunaki Village ay puno ng mga kakilakilabot na pangyayari. Sinasabing maraming tao ang hindi na bumabalik kapag pumapasok sila sa lugar na ito. May mga ulat ng mga pagkawala, karahasan, at supernatural na pangyayari. Ang ilan sa mga popular na kwento ay nagsasabi ng mga multo, mga nakakatakot na kulto, at iba pang kakaibang nilalang na namumuhay sa Inunaki Village. Maraming ulat na nagsasabing ang mga taong nagtangka na hanapin o bisitahin ang Inunaki Village ay hindi na bumabalik. Sinasabing sila ay nawawala ng walang bakas o nagiging biktima ng mga paranormal na pangyayari. Ang buong rehiyon ng Inunaki sa Fukuoka ay sinasabing isa sa mga pinaka-nakakatakot sa buong Japan. Isang binata ang pinaslang sa Old Inunaki Tunnel. Sinasabi na maririnig mo ang mga alulong at hiyawan sa kagubatan ng Inunaki Ridge. At ang Inunaki Village, ang pinaka-nakakatakot sa lahat, ay sinasabing umiiral sa labas ng konstitusyon ng Japan, kaya hindi ito sumusunod sa kanilang mga batas. Kailangan mong maglakbay sa isang maliit na kalsada na lampas sa Old Inunaki Tunnel upang mahanap ang nayon. Maliit ito at madaling mapalampas, kaya karamihan sa mga tao ay hindi ito natatagpuan. Kung susundan mo ang daang ito patungo sa pasukan ng nayon, makakakita ka ng isang karatula na nagsasabing the Japanese Constitution is not in effect past here. Lampas doon, makakakita ka ng isang luma at sirasirang sedan, ang labi ng isang magkasintahang hindi pinalad, pumasok sa nayon at hindi na nakabalik. Isang sikat na kwento ang tungkol sa isang magkasintahan na nagpasya na mag-road trip sa kanayunan ng Fukuoka. Sa kanilang paglalakbay, napadpad sila sa isang kalsada na may mga babala tungkol sa Inunaki Village. Hindi sila bumalik mula sa kanilang biyahe at ang kanilang sasakyan ay natagpuan na inabandona sa gilid ng isang liblib na kalsada. Wala nang nakita o narinig mula sa kanila mula noon. Ang ilang mga bisita ay nagulat ng mga kakaibang tunog tulad ng mga hiyawan, iyak, at mga alulong ng mga aso sa lugar na malapit sa Inunaki Village. Ayon sa mga kwento, may mga karatula sa mga daan patungo sa Inunaki Village na nagbababala sa mga tao na huwag pumasok. Ang mga babalang ito ay nagpapahiwatig na ang lugar ay mapanganib at wala nang bumabalik ng ligtas. May mga ulat ng mga multo at iba pang mga supernatural na pangyayari sa Inunaki Village. Ang ilang mga tao ay nagsasabing nakakita sila ng mga aparisyon at nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na mga insidente. Isang grupo ng mga kabataan ang nagpasya na bisitahin ang Inunaki Village bilang isang bahagi ng kanilang makikipagsapalaran. Kinuha nila ang kanilang kamera upang idokumento ang kanilang paglalakbay. Ang mga kabataan ay hindi na nakabalik, ngunit natagpuan ang kanilang kamera. Ang mga footage ay nagpapakita ng kanilang pagpasok sa nayon, ngunit bigla itong natigil sa gitna ng pag-iimbestiga nila sa isang abandonadong bahay. Ang natitirang mga footage ay puro kaguluhan at sigawan, na tila may nangyaring hindi ka nais-nais. Kung ikaw ay sapat na matapang upang pumasok, sinasabing puno ng mga bitag ang nayon at ang mga naninirahan dito, ay atakihin ka gamit ang mga palakol at karit. Walang serbisyo ng telepono rito, kaya ikaw ay tuluyang nag-iisa. Sinasabi na ang nayon ay naging isolated mula sa labas na mundo mula pa noong panahon ng Edo at dahil dito, itinuturing sila ng pamahalaan bilang isang special reservation. Kung ikaw ay mangmang napapasok doon, ikaw ay tuluyang nag-iisa at wala pang sino mang nakapasok ang nakalabas ng buhay. Ngunit totoo nga ba ito? Isang tunay na Inunaki Village ang umiiral mula 1691 hanggang 1889. Pagkatapos nito,
Ito ay pinagsanib sa kalapit na Yoshikawa Village na siya namang pinagsanib sa iba pang lugar sa paglipas ng mga taon, at ang modernong Inonaki Village ay ngayon matatagpuan sa Miyawaka City. Ito ay isang tunay na lugar, bagaman hindi ito ang Inonaki Village ng alamat. Ang lugar ng dating nayon ay ngayon nakalubog na sa ilalim ng isang dam, kaya hindi rin ito iyon. Nasaan ang maalamat na nayon na umiiral sa labas ng konstitusyon ng Japan at pumapatay sa lahat ng bumapasok? Ang mga alingaw ng Inonaki Village ayon sa alamat na alam natin ngayon ay malamang unang lumitaw online noong 1999. Isang anonymous na tao ang nagpadala ng liham sa NTV na may pamagat na The Village in Japan That Isn't Part of Japan. Inilalarawan nito ang alamat ng eksaktong katulad ng alam natin ngayon. Ang sumulat ay nagsasabing hindi siya naniniwala sa mga multo, ngunit ang Inonaki Ridge ay kilala sa mga ito. Narinig niya ang tungkol sa isang maliit na daan, madaling mapalampas sa gilid ng Old Inonaki Tunnel na lalong paliit ng paliit habang papasok. Sa dulo, mayroong isang nayon na wala sa anumang mapa at may isang karatula na nagsasabing, "The Japanese Constitution is not in effect past here." Inilalarawan ng sumulat ang higit pa tungkol sa nayon at ang mga mararahas na naninirahan dito, at nagtatapos sa isang kahilingan sa TV channel na agad itong suriin. May mga taong nagsasabing nakapunta sila sa Inonaki Village. Isang Japanese urban explorer at vlogger na kilala sa pangalang Taro ang nagsasabing nakapunta siya sa Inonaki Village. Nag-post siya ng mga larawan at video sa kanyang vlog. Ayon kay Taro, naramdaman niya agad ang kakaibang presensya pagpasok pa lang niya sa nayon. Nakita niya ang mga abandonadong bahay, mga lumang karatula, at nakarinig ng mga kakaibang tunog. Sa gitna ng kanyang pag-iimbestiga, nakaramdam siya ng matinding takot at agad na umalis. Hindi na niya binalak bumalik muli. Si Hiroshi ay isang paranormal investigator na nagsaliksik tungkol sa Inonaki Village. Nagsagawa siya ng ilang ekspedisyon upang alamin ang katotohanan sa likod ng alamat. Sa isa sa kanyang mga pagbisita, dinala ni Hiroshi ang kanyang team at mga kagamitan sa pag-record. Sa kanilang pagsasaliksik, nakaranas sila ng ilang kakaibang pangyayari, tulad ng mga biglaang pagkawala ng signal ng kanilang mga radyo at kamera. Nakakita rin sila ng mga anino at nakarinig ng mga bulong. Bagaman walang matinding insidente, ang kanilang karanasan ay nagbigay ng patunay na may kakaibang presensya sa lugar. Ang Inonaki Village ay minsang isang tunay na lugar, ngunit ito ay pinagsanib sa iba pang mga nayon sa paglipas ng mga taon at wala na ngayon. Wala nang makapagpatunay kung totoo nga ba ito at ano ang lugar na natagpuan ng mga vlogger na ito kung hindi ito ang Inonaki Village. Salamat sa panonood ng ating kwento tungkol sa Inonaki Village, ang lugar na hindi sakop ng batas ng Japan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at gusto nyo pang marinig ng iba pang mga nakakakilabot na kwento at paranormal na mga karanasan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa tuwing may bago tayong upload. Kung may sarili kayong kwento o karanasan na gusto nyong ibahagi, iwan lang sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating pagsisiyasat sa mga misteryo at kababalaghan. Ingat kayo mga kaibigan, at lagi kayong maging mapagmatsyag.